Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa narrator ng channel na ito. Bago po ako magsimula, ay magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew. 35 taong gulang pa lang po pero nangyari itong kwento ko. 10 taon na po ang nakakaraan. Taong 2011 po yun, kung tama yung pagkakatanda ko. Nagtatrabaho po ako noon bilang isang salesman sa isang mall sa isang probinsya sa Mindanao. Hindi ko na po papangalanan ng probinsya pati yung mall dahil baka may magalit pa po sa akin. Yung bahay po namin ay medyo malayo sa pinagtatrabahuhan ko. Kaya mga alas 8 pa lang po ng umaga, bumabiyahe na po ako, lalo at alas 9 po ang bukas ng pinagtatrabahuhan ko. Ganon po yung nangyayari araw-araw kaya sanay na rin po akong gumising ng umaga. Lalo at ako rin po ang nag-aasikaso sa mga pamangkin kong pumapasok sa eskwelahan. Sa biyahe ko po papuntang trabaho, sa jeep po ako laging sumasakay. Bukod po kasi sa mas mabilis, mas mura rin po ang pamasahe, lalo at diretso po ang ruta doon. Kapag po kasi nag-tricycle po ako, medyo mas magastos po. Minsan, nalilate pa po ako dahil nagiging 2 sakayan pa po noon. Siyempre, maliit lang din po ang sweldo kaya doon na po ako sa jeep sumasakay araw-araw. Iba't ibang karanasan na po ang nangyari po sa akin habang sumasakay ako sa jeep. Merong muntik na po kaming mahulog sa isang bangin. Nadukutan na rin po ako ng wallet sa jeep. At meron naman pong pagkakataon na may nag-away po sa loob ng jeep kung saan ang isang ale ay may kargang mga bagoong na nakalagay po sa supot na ginagamit sa paggawa ng yelo. Ibibenta niya po yon doon sa bayan. At dahil po sa pag-aaway po nila ng isa ring pasahero na nagkataong katabi ko pa, binato niya po yon ng isang supot ng bagoong at ako po yung tinamaan. Siyempre manipis lang po yung supot, kaya nagkalat po yung bagoong sa ulo ko dahil doon po ako tinamaan. Nakakatawa na lang pong isipin. Pero may isa po akong karanasan na bukod po sa nakakaintriga ay nakakapanindig din po ng balahibo. Itong karanasan po na ito ang dahilan kung bakit naisip ko pong magpadala ng kwento dito. Madalas po akong gabihin sa aking pag-uwi. Normal na lang po yan. Lalo at alas 5:30 ng hapon din po ang aking out sa trabaho. Isang gabi, mga bandang alas 6:30 pa lang po yata yon. Nasa jeep po ako noon at antok na po ako sa daan ko pa uwi. Habang yakap-yakap ko ang bag ko at nakaupo lang po ako doon. Papikit na po ako nang biglang pumreno ang jeep. Medyo punuan na po yon pero tumigil pa rin po ang jeep. Uso naman din po kasi sa probinsya ang sumabit lang po sa jeep noon. Pagtingin ko po, isang pulubi pala ang pumara. Kilala ko po yon dahil madalas ko po yung makita sa barangay namin. Tawagin po natin siya sa pangalang Mang Berting. Matagal na po siyang pulubi pero nililinaw ko lang po na hindi po ito baliw. Pagala-gala lang po talaga siya dahil wala na rin po siyang kapamilya. Sumabit lang po ito sa jeep at umandar na po ulit ang jeep na sinasakyan ko. Mga 2 minuto lang po ang nakalipas. Bigla pong nagreklamo ang isang matandang babae na kasabay din po namin sa jeep. Katapat ko lang po ito sa kinauupuan ko. At nasa may gitna po kami banda sa mahabang upuan ng jeep. Aligaga po ang matanda. Talagang hindi po ito mapakali.
Ang una ko pong narinig ay nagrereklamo siya sa driver kung bakit pinasakay pa daw yung pulubi. Ngunit hindi lang po siya pinansin ng driver. Maya-maya pa po, may sabay-sabay pong nagbabaan sa isang lugar. Magkakasama po ang mga pasaherong yon, kaya lumuwag po talaga bigla sa loob ng jeep. At 5 na lang po kaming natira, kasama na ang pulubi. Dahil doon ay nakaupo na po sa may bandang dulo ang pulubing si Mang Berting. Pero pag-andar po ulit ng jeep, tuloy pa rin ang reklamo ng matanda. Tapos panay po ang paypay nito sa kanyang sarili. Samantalang malamig po nung mga oras na iyon. Dahil gabi na po at malakas pa po ang hangin, lalo at mabilis po ang patakbo ng driver na iyon. Hoy driver, pababain mo nga yung pulubi na ito. Sigaw ng matanda sa driver, pero ang sabi po ng driver, wala namang ginagawang masama si Mang Berting ah. At isa pa, nagbabayad naman ito ng pamasahe. Saad pa po ng driver na iyon. Hindi rin naman po dahil mabaho si Mang Berting. Dahil wala naman po akong naaamoy. Lalo at nasa may bandang dulo naman po ito ng jeep. Hinayaan lang po namin yon. Hanggang maya-maya pa po, napansin ko pong tagaktak na po ang pawis ng matandang babae. At sobrang sama po ng tingin nito kay Mang Berting. Habang umiiwas naman po ng tingin sa kanya ang pulubi. Bigla na lamang po nitong sinigawan ng pulubi na bumaba na. Dahil kung hindi daw, siya na lamang daw ang bababa. Doon na po nagsalita ang pulubi na tatagalogin ko na lang po. Hindi ko naman sinasadyang makasabay ang isang katulad mo. Kanina pa nag-iinit itong dala kong habak. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin sa'yo. Uwi ka pa po ng pulubi. Kapag sinabi pong habak, ang ibig sabihin po noon, proteksyon. Nang marinig ko po yon, wala pa po talaga akong ideya, kaya nung patuloy na sinisigawan ng matanda ang pulubi, hindi na po ako nakapagtiis at nagsalita na po ako. Lola, wala naman pong ginagawa sa inyo yung tao. Ano po ba talagang problema mo sa kanya? Sabi ko pa sa matanda. Pero bigla na lang din po akong pinangdilatan ng matanda. At talagang nanlilisik po ang tingin nito sa akin. Yung mga ugat po nito sa kanyang mukha, talagang naglabasan. Nahalatang galit na galit po ito. Yung mga mata po nito ay parang biglang namula, na sa sandali po na iyon ay aaminin ko pong agad po akong nakaramdam ng kaba. Agad po itong pumara, at bago siya bumaba, ang sabi po nito, tatandaan daw po niya ang mukha ko, pati yung kay Mang Berting. Nanginginig po ang kamay niya nung bumaba po ito, at halos hindi po niya ihiwalay ang tingin niya kay Mang Berting nung dumaan po siya doon. Pagkababa po ng matanda, nagulat na lang po ako nung magtanong ang driver sa pulubi. Mang Berting, may dala ka rin bang langis? Umawas ba yung laman ng bote? Tanong pa po ng driver noon, at tumango lamang po si Mang Berting. Sabay inilabas po nito ang isang boteng may lamang langis. Nakasara po yung bote, pero mapapansing umawas nga po sa gilid ng takip yung laman nun. Yung tipong parang kumulo po talaga, kaya pilit na umawas sa gilid ng takip ang laman po nun. Aswang ang matandang yon. Walang dudang aswang yon. Nung sumakay ako, biglang nag-init agad ang dala kong habak. Pulubi lang ako, pero isa akong dating albularyo. Paliwanag pa po ni Mang Berting habang tumatakbo na po ang jeep. Sobrang kinilabutan po ako noon. Lalo na po nung sabihin ni Mang Berting sa akin na
Iho, mukhang nadamay ka pa sa galit ng aswang na iyon. Kapag nagbanta ang isang aswang, tuto pa rin talaga niya iyon. Sa tagal ko na rin naging albularyo, alam ko na kung masama ang isang aswang. Sa unang tingin pa lang. Yung matandang yon, yun ang mga tipong nagtatanim talaga ng galit. Kahit magpalaboy-laboy pa ako sa lugar na ito, hindi niya ako basta-bastang maaatake. Pero ikaw, Iho, kapag tinutuo niya ang banta niya, hindi malabong puntahan ka talaga niya sa bahay ninyo. Medyo kinabahan po ako agad noon. Lalo at kilala ko naman din po sa mukha ang matandang yon. Taga doon lang din po yon sa karatig naming baryo. Kahit bumaba po siya agad sa jeep, alam ko po kung taga saan ito. Kahit hindi ko po alam ang pangalan. Kaya malamang, alam rin po nito kung taga saan ako. Bumaba po si Mang Berding malapit lang din sa amin. Meron po kasing bakanteng lote doon banda, kung saan nagtitipon-tipon din po ang mga kagaya niyang pulubi. Hindi ko po muna yon sinabi kay Mama. Kami lang din po kasing dalawa at ang dalawa ko rin pong pamangkin ang magkasama sa bahay namin noon. Ayoko naman pong takutin ng mama ko, syempre. Nung gabi po na iyon, medyo hindi po ako makatulog. Bandang 11:00 po ng gabi, inatake po ako ng tawag ng kalikasan. Kaya bumangon po ako sa higaan para gumamit ng kubeta. Sa labas pa po yon ng bahay po namin. Hindi ko nga rin po alam kung bakit hiniwalay pa ni Mama ang kubeta nung pinagawa niya yon. Parang ganun po kasi ang uso noon sa baryo namin. Lalo at medyo malapit po yon sa may balon. Balon pa po kasi ang ginagamit namin noon. Tapos yung pang-inom naman po at pangluto, umiigib pa po kami sa poso ng kapitbahay. Maayos naman po ang lahat noon. Ngunit nung tapos na po ako, nagulat po ako nang biglang parang may bumagsak po sa bubong ng kubeta. Malakas po yon, na mabigat po talaga ang bumagsak doon. Kinabahan po akong lumabas ng kubeta noon. Nang ilang segundo pa, ay agad ko pong narinig na parang may kumakalmot po sa yero ng bubong ng kubeta. Yun bang tipo na parang may matalas po na bagay na gumuguhit doon sa yero. Agad ko pong naalala ang pagbabanta ng matanda. Sumigaw po ako noon. "Ma, tulong! Ma!" Sigaw ko po pero parang wala pong nakakarinig sa akin. Doon na po ako napilitang lumabas. At tumakbo naman po ako agad. Ngunit nung malapit na po ako sa pinto, may bigla na lamang pong humila sa aking paa. Dahilan para matumba po ako. Hindi po ako lumilingon noon. Dahil ayaw ko pong tignan yung kung ano mang humihila sa akin. At sumigaw lang po ako ng sumigaw. Mabilis po akong hinihila noon papunta sa may damuhan. At doon na po ako nakadampot ng putol na kahoy habang hinihila po niya ako. Doon po ako lumingon at talagang lalaban po sana ako. Ngunit sa aking paglingon, nakita ko po ang nakakatakot na itsura ng aswang. Ngunit kasabay po noon, nakita ko pong may biglang dumating mula sa likuran. At agad po nitong tinaga sa mukha ang humihila sa akin. Dahil po doon, agad po nito akong nabitawan at napatras po ito. Yung tumulong po sa akin, walang iba kundi si Mang Berting. Kitang-kita ko po ang dugo sa kanyang itak. Habang hawak-hawak naman po ng nilalang na humila sa akin ang kanyang sugatang mukha. Hindi ko po malilimutan ang napakahaba po nitong buhok at mga pangil. Habang nakadapa po ito sa lupa,
Lalo at yung ilaw mula sa kubeta na walang kisame ay tumatagos po doon banda. Galit na galit po ito na parang talagang aatakihin po nito kami. Pero nang magsimula pa lang pong magbigkas ng buhay na salita si Mang Berting, agad po yung tumakbo palayo at tumakas. Mabilis po yung naglaho sa kadiliman. Kahit may tama pa yon sa mukha. Doon pa lang po ako nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang po talaga at nagpunta doon ng pulubi. Ang sabi po nito, hindi daw talaga ako maririnig ni Mama kahit anong sigaw pa ang gawin ko. At isa pa, yung pinakamalapit po na bahay sa amin ay medyo malayo-layo pa. Nang magising na po si Mama, pinagsabihan po kami ni Mang Berting na wag na naming ipagkalat ang tungkol doon. Pagtatawanan lang daw po kami, lalo kung sabihin po naming isang pulubi ang tumulong sa amin. Hindi po namatay ang aswang na iyon. Nang minsan na papunta po ako sa trabaho, pumara po ang matandang yon sa kabilang baryo. Nakatalokbong po ito na tinatakpan po niya ang kanyang mukha. Nang makita po nito na nandoon po ako sa loob ng jeep, hindi po ito tumuloy sa kanyang pagsakay doon sa jeep. Pero kitang-kita ko po ang peklat sa kanyang mukha. Siguro, umiiwas na rin po ito. Lalo at wala po talaga siyang laban nung dumating si Mang Berting nung gabing yon. Hindi ko po alam kung paano niya ipinaliwanag sa kanyang pamilya ang kanyang sugat na tinamo. At hindi ko rin po alam kung buhay pa ba ito ngayon. Yun na po kasi ang huling beses na nakita ko po ang matandang yon. Si Mang Berting naman po, nagkunwari na lang po kami na parang walang nangyari. Hanggang ngayon po ay buhay pa rin po ang pulubing si Mang Berting. Pero hanggang dito na lang din po ang kwento ko. Maraming salamat po sa makikinig. Magandang araw, Sir Dan, at sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa masugid mong taga-subaybay ng mga kwento dito. Kahit Enero lang yata nitong taon, ako napadpad dito. Tawagin ninyo ako sa pangalang Poldo. Tendero ng karne dito sa tindahan sa lugar namin sa Misamis Oriental. 56 na taong gulang na ako ngayon. Kaya may tuturing talaga akong marami na ring karanasan. Meron din sa kababalaghan. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan ko sa isang aswang. Dekada 90 nang mangyari ito nung nagbakasyon kami sa lugar ng asawa ko. Sakop pa rin ng Misamis Oriental, pero ibang bayan lang kung baga. Nagkakasakit kasi noon yung nanay ng asawa ko. Kaya talagang kinailangan naming magbakasyon muna doon. Isa lang yung anak namin na maliit pa lang noon. Siguro mga 5 taong gulang. Matanda na rin kasi yung mga magulang ng asawa ko. At 2 na lang nga sila sa kanilang bahay na pinupunta-puntahan lang din ng kapatid ng asawa ko paminsan-minsan. Kaya gusto rin ng asawa ko noon na tawagin nga nating Luisa, na kahit papaano ay maalagaan niya rin ang kanyang ina. Minsan lang kasi kaming pumunta doon dahil abala rin kaming mag-asawa sa sarili naming buhay. Pareho kaming naghahanap buhay ng asawa ko noon eh. May motor naman kami na nabili lang namin sa isang kababaryo kahit medyo luma na. At yun nga rin yung aming sinakyan papunta doon sa bahay ng kanyang mga magulang. Tawagin pala natin ang kanyang nanay sa pangalang Nanay Lily. At tawagin naman natin ang kanyang tatay sa pangalang Tatay Eddie. Pagdating po namin doon, tuwang-tuwa si Tatay Eddie dahil nakita niya ulit ang kanyang apo. Nag-usap lang kami saglit, tapos pumasok na nga kami sa bahay. Nakita ko yung sitwasyon ni Nanay Lily noon. At medyo naawa nga ako. Pero sabi nila,
Bumubuti na rin daw talaga ang kanyang lagay. Mabuti na lang at wala namang komplikasyon, kaya medyo pagaling na rin daw ito. Pabalik-balik nga lang raw kung medyo pinupwersa niya ulit ang kanyang sarili. Biglaan lang din daw na nanghina ang katawan ni Nanay Lily. Pero ganun daw talaga siguro kapag nagkakaedad na ayon mismo sa kanya. Pagdating ko po doon, napansin kong medyo malago na yung damuhan sa harap at likod ng kanilang bahay. Naging masukal na halos dahil wala na ring naglilinis kasi nga matanda na rin sila. Kaya hinasa ko yung kanilang itak at ako na nga mismo yung naglinis. Unti-unti kong tinabas ang mga damo at pinagpuputol yung kung ano-ano pang maliliit na mga puno na hindi naman nila mapapakinabangan sa huli. Yung tinira ko lang ay yung mga tumutubong bungang kahoy dahil sayang din naman. May parte doon na walang mga damo halos. Doon ko nga napansin na merong marka ng mga paa. Na halatang may tao talagang napadpad doon banda kahit masukal nga doon at wala naman ding mga bahay sa likod. Lumabas din noon si Tatay Eddie kaya nagtanong ako sa kanya, "Tay, napadpad ba kayo sa parteng ito? Meron kasing mga yabag ng paa dito eh." Tanong ko po noon. "Nako, hindi. Hindi ko na nga nalilinisan ang paligid eh. Kaya hindi talaga ako pumupunta sa parteng yan. Baka may mga bata lang na naglalaro at napunta nga dyan. Alam mo naman yung mga kabataan ngayon eh." Sagot naman po ni Tatay Eddie. "Pero bakas po ng malaking paa. Parang sa matanda po talaga." Sabi ko pa noon. Doon na nga nagtaka si Tatay Eddie. Dahil sino nga namang pupunta doon? Mapapaisip ka talaga eh. Hanggang sa nung nagpatuloy po akong maglinis, may nakita akong damit. Duster ng babae. Yung tipong sinusuot ng mga matatanda. Kinuha ko nga yun. Tapos, nagtanong ako ulit kay Tatay Eddie. Kung baka kay Nanay Lily nga pala yon, pero hindi daw eh. Pamilyar daw kay Tatay Eddie pero hindi daw talaga yon kay Nanay. Siyempre, nagtaka po ulit ito. At ganun din ako. Bago pa yung damit eh. Pwedeng-pwede pa talagang suotin. Hinagis ko po yon sa kanya. At ang sabi ko kay Tatay Eddie, itago lang niya dahil baka kay Nanay Lily pala talaga yon. Sumapit ang gabi noon. Naghanda na sila ng hapunan at kumain na nga kami. Pagkatapos po noon, nagsiga ako sa labas. Yung mga tuyong dahon na tinumpok ko sa ilalim ng puno ng mangga, yun po yung siniga ko. Tapos naupo na ako sa may upuan, sa harap ng bahay. Nag-usap lang kami ni Tatay Eddie. Sinabi ko sa kanya na wag nang mag-alala masyado kay Nanay Lily at bumubuti na rin naman ang kanyang lagay. Ang sabi ni Tatay Eddie, hindi raw siya mapakali ng mga nakaraang araw. Dahil parang lagi daw merong tao sa labas na paikot-ikot. Nakakarinig daw siya minsan na parang merong gumagapang sa kanilang bubong o may mga kaluskos sa kanilang dingding. Kaya nung nakita ko daw yung duster at yung mga bakas ng paa, talagang mas nabagabag daw si Tatay Eddie. Ano bang ibig mong sabihin, Tay? Tanong ko po noon at nagulat nga ako sa naging sagot ni Tatay Eddie. Hindi kaya may nangangaswang na kay Lily? Alam kong matanda na siya, kaya imposible nang merong mangursunada na aswang sa kanya. Pero paano kung may taong galit sa kanya na isa palang aswang? Sabi pa nga po nito. Magtatanong pa sana ako nung makita kong medyo tumaas at lumaki yung apoy doon sa sinisigaan kong mga tuyong dahon. Kaya napatayo ako agad para asikasuhin yon. Lalo at mahirap na dahil baka lumipat pa yon sa mga damo sa paligid at lumaki pa nga yung apoy. Ngunit pagtayo ko, Sir Dan, laking gulat ko at napatras talaga ako sa aking kinatatayuan. Nung biglang merong lumipad mula sa puno ng mangga kung saan nga malapit yung siga.
Ang laking ibon po kasi nun. Parang paniki rin na malaki. Pero biglaan lang kasi. At mabilis nga yung pangyayari. Kaya hindi ko nakita ng matagal. Parang lumipat lang sa kabilang puno. Tapos hindi na po namin nasundan. Dahil madilim na doon banda sa nilipatan. Medyo marami kasing puno sa harap ng bahay nila. Pero yung matindi pa po doon. Halos ilang segundo lang pagkatapos nun. Nakarinig na nga kami ng huni ng wakwak na unti-unting lumalayo. Yung mga maliliit na mga ibon, nagliparan din na parang nabulabog. Nakita mo ba yun, Tay? Ang laking ibon naman yata nun. Lumipad lang nung lumaki at tumaas na yung apoy. Dyan lang galing sa may malaking sanga ng mangga. Sabi ko kay Tatay Eddie noon, sabay turo doon sa sanga ng mangga kung saan ko nakitang may biglang lumipad. Tumaas po kasi talaga yung apoy na halos maabot na yung sanga. Tumango lang si Tatay Eddie noon at sinabi po nitong, parang wakwak. Bukod sa ang laki nun, narinig mo rin yung huni ng wakwak, di ba? Sabi po nito sa akin habang nilapitan ko na nga po yung siga at pinatay ko yung ibang apoy. Yung nangyari po kasi, parang natakot yon na baka abutin siya ng apoy o baka makita siya dahil sa liwanag ng apoy, kaya agad po yung lumipad. At sa buong buhay ko po, nung oras lang na yun ako nakakita ng ganon kalaking ibon. Kahit saglit lang namin nakita yon. May kalakihan talaga yon, Sir Dan. Sa totoo lang, kinilabutan talaga ako, lalo nung marinig ko po yung huni. Pagpasok namin ng bahay, sinabi nga namin yon kay Luisa at kay Nanay Lily. Itong si Tatay naman, kinuha yung nakita kong duster at pinakita niya nga kay Nanay Lily. Alam mo ba kung kanino ito? Nakita namin sa may likod ng bahay natin eh. Tanong pa po ni Tatay. Napaisip sandali si Nanay at ang sabi po nito, kilala ko kung kanino yan ah. Nakita kong suot yan ni Maria eh. Ilang pagkakataon kong nakitang suot niya talaga yan. Yang si Maria yung huling taong maiisip ko na pupunta dito. Sabi pa ni Nanay Lily, dahil itong si Maria pa lang ito, nakaaway daw pala nila ito dahil sa lupang pinagmamay-arian nila sa kabilang sityo. Ginigiit daw ng Maria na iyon na yung ibang bahagi ng lupa nila Nanay Lily ay sakop pa ng sa kanya. Kahit maayos naman daw nakalagay ang mga palatandaan, kaya nagkasagutan daw sila talaga ng malala. Hindi lang daw nakabalik ulit doon sila Nanay at Tatay dahil nagkasakit na nga si Nanay Lily. Ang sabi ni Nanay noon, di ba may nakapagsabi sa atin na aswang daw yung si Maria? Naiisip mo ba ang iniisip ko, Eddie? Tanong pa po nito kay Tatay Eddie at tumango naman si Tatay. May galit daw sa kanila eh. Yung nangyari po noon, nagpa-albularyo agad kami. Nagpapunta nga si Tatay Eddie ng albularyo sa bahay nila kinabukasan. Tinignan po ng albularyo si Nanay Lily at doon nga po nito nasabi na may aswang daw na merong galit kay Nanay. Sinabi talaga yun ng albularyo kahit wala kaming kahit anong nabanggit. Binibisita daw siya nito tuwing gabi. Kaya daw hindi gumagaling-galing ang sakit nito. Sinabihan kami ng albularyo na balikan daw namin gamit yung duster para mapatunayan. Basta't magtiwala lang daw kami sa kanya. Kaya pumayag naman kami. Meron po itong ginawang orasyon at ang sabi po niya, antayin lang daw namin hanggang gabi. Nanatili nga doon yung albularyo hanggang gabi. Talagang nagantay po yung albularyo. Laking gulat namin ng mga bandang 6:30 pa lang po ng gabi. Meron pong dumating na tricycle. Nung inilawan nga namin, asawa po yun ni Aling Maria at buhat-buhat po mismo nito, si Aling Maria. Parang nanghihina po si Aling Maria noon eh. Pagdating po nila sa bahay, nagmakaawa po agad yung mag-asawa at hingi ng tawad. Kung hindi raw itigil ng albularyo ang kanyang ginagawa,
na pangontrang orasyon sa mga aswang na nakadirekta nga para kay Aling Maria. Baka tuluyan daw itong mamatay. Kinilabutan talaga ako noon dahil nga sa simpleng orasyon lang napatunayan agad ng albularyo ang kanyang mga sinasabi. At si Aling Maria nga talaga, yung aswang na siya ring may-ari ng nakitang duster. Naglumpasay na nga talaga sila sa lupa noon sa pagmamakaawa habang namimilipit pa rin sa sakit si Aling Maria. Pati po yung kanyang asawa, lumuhod po talaga sa lupa eh. Kaya binigay po namin yung desisyon kay Nanay Lily. At nagpa siya po itong itigil na ang pagpapahirap ng albularyo doon sa aswang. Masyado rin talagang mabait si Nanay. Basta ang kanyang kondisyon, tigilan na raw siya ni Aling Maria para gumaling na nga rin daw siya ng tuluyan. Nagbanta lang po kami noon na kapag maulit pa, tutuluyan na talaga siya ng albularyo. Ang rason po kasi ni Nanay Lily, kung pwede raw idaan na lang sa ganon, mas mabuti kaysa magkapatayan pa raw. Kahit naman daw ipapatay namin sa albularyo ang aswang na si Aling Maria, hindi pa rin daw namin sigurado kung gaganti ba sa amin ang kanyang mga kamag-anak. Ayaw lang din talaga ni Nanay Lily ng gulo, kaya tinigil din talaga ng albularyo ang kanyang ginagawa na pagpapahirap doon sa aswang. Umalis po silang mag-asawa pagkatapos nun. Ang sabi po ng albularyo sa amin, kapag hindi pa rin daw gumaling si Nanay, pumunta lang daw kami sa kanya. Pero gumaling naman po si Nanay Lily noon. At parang kinalimutan na lang namin yung nangyari. Hindi ko rin alam kung yun nga ba ang tamang ginawa noon. Pero ang mahalaga, naging maayos po ulit yung lagay ni Nanay Lily. Hindi na po kami nakialam pa doon sa mag-asawa para wala na pong gulo. Siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Sana po ay nagustuhan ninyong mapakinggan ito. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Venice. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ng aking asawa na tawagin po nating Dindo. Nangyari po ito noong taong 2000 dito sa Negros. Hindi ko na nga lang babanggitin yung mismong lugar para na rin sa aming seguridad. 2 taon na kaming mag-asawa ni Dindo nung mabiyayaan po kami ng anak. At dahil doon, masaya po kaming mag-asawa. Naging maingat ako sa aking mga kilos lalo na at medyo maselan po noon yung aking pagbubuntis. Napatigil na nga rin ako sa pagtatrabaho bunsod ng ganong sitwasyon. Ang aking asawa na lang noon yung nagtatrabaho para sa aming pamilya. Isang hapon po noon, umuwi yung aking asawa sa aming bahay. Pagkarating niya, ay kaagad ko nga po siyang sinalubong at nagulat ako nang makitang may kasama po pala ito. Ipinakilala niya sa akin yung kanyang katrabaho na tawagin po nating Makoy. Ayon pa rito, sa bahay na raw namin matutulog itong si Makoy dahil may tatapusin daw silang gawain para sa kanilang trabaho. Tumango na lamang ako bilang tugon noon sa aking asawa. At yun na nga po, sa bahay namin natulog itong si Makoy ng gabing yon. Napansin ko lang din po noon na simula nang dumating sa bahay namin itong si Makoy, panay na yung kanyang pagtingin sa aking tiyan. Kung minsan pa ay nahuhuli ko pa itong napapalunok at pinagpapawisan sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa maghapunan nga kami ng gabing yon. Habang kumakain, napapasulyap ako kay Makoy na hindi maalis yung tingin sa akin. Okay ka lang ba pare? Tanong pa nga ng aking asawa na ikinagulat ko. Dali-dali namang napatayo sa kanyang upuan yung aking asawa at nilapitan itong si Makoy.
Tinapik ng aking asawa si Makoy sa kanyang balikat. Dahilan para lingunin nga siya nito. At tinignan ng mabalasik. Walang ano-ano. Bigla kaming kinabahan noon. Nung itulak ni Makoy yung aking asawa at patakbong lumabas sa bahay namin. Nagkatitigan pa kami ng aking asawa ng mga sandaling yon. At ilang sandali pa nga, nagpasya nga itong sundan na lamang ang kanyang katrabaho upang tignan kung ano nga ba yung nangyari dito at kung ano yung ginagawa doon sa labas. Papalabas na rin sana yung asawa ko nang bigla namang pumasok itong si Makoy. Maayos na ito ulit at tila walang nangyari. Ayos ka na ba, pare? Tanong pa nga muli ng asawa ko. Pansin ko naman na tila nanginginig po noon si Makoy. Ngunit parang pilit niyang pinipigilan. Okay na ako, pare. Pasensya ka na. Tugon pa nga po nito. Nagtaka nga kami ni Mister ng mga oras na iyon. Ngunit hindi na lang namin pinagtuunan pa ng pansin yung bagay na yon at bumalik na lamang kami sa aming pagkain. Kita naman naming tila naging maayos na rin yung pakiramdam ni Makoy. Kaya hindi na rin kami nag-isip pa ng kung anumang kakaibang bagay tungkol sa lalaki. Natapos rin naman nila ang kanilang ginagawa para sa kanilang trabaho. At nang matapos na nga po sila roon, nagpasya na rin silang magpahinga. Binigyan namin ng unan at kumot itong si Makoy. At ayon dito, ay doon na lang daw siya sa sala matutulog. Kami naman ng aking asawa ay nagpahinga na lang din sa aming kwarto. Nakatulog na nga kami noon ng aking mister. Subalit sa kalagitnaan ng aking pagtulog noon, ay nagising ako nang maramdaman kong naiihi ako. Saktong pagbangon ko, unti-unti namang bumukas yung pintuan ng aming kwarto. At mula roon, nakita ko si Makoy na nakadapa at unti-unting tinataas ang kanyang katawan na animoy bayawak. Titig na titig po ito sa akin at parang wala na sa kanyang sarili. Bigla rin po itong napangisi at dahan-dahang lumapit sa akin. Ibang-iba siya ng mga sandaling yon. Kitang-kita ko yung paglalaway nito na animoy merong kinasasabikan. Dahil nga sa labis na takot ko noon, bigla akong napasigaw. Dahilan para magising yung aking asawa. Nang magising nga po itong si Dindo, nakita niya na nasa kwarto na namin si Makoy. Nakaramdam ng galit yung aking asawa noon. Kaya dali-dali siyang lumapit kay Makoy at walang pagdadalawang isip na sinuntok nga niya yung lalaki. Laking pagtataka ko pa nga noon dahil biglang naging normal si Makoy. Hindi na po ito naglalaway at para bang guni-guni ko lamang yung aking mga nakita dito. Hindi ito lumaban sa asawa ko. Bagkus, panay lang yung kanyang paghingi ng tawad. Minumura naman ito ng aking mister dahil nagbabalak ito ng hindi maganda sa akin. Ibang bagay yung naiisip ng asawa ko noon at ibang bagay rin yung naiisip kong pakay ni Makoy kung bakit nasa loob nga ito ng kwarto ng mga sandaling yon. Dahil yung iniisip ko ay base lang din sa mga kakaibang nakita ko sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko na lang muna sinabi sa aking asawa yung bagay na nakita ko sa kanyang katrabaho. Hindi na nga nakatulog noon yung asawa ko at binantayan na lang si Makoy na nasa sala. Mga bandang 5:00 ng umaga, umalis na rin po noon si Makoy sa aming bahay. Nag-ayos na lang din yung aking asawa dahil may pasok pa rin po siya sa kanyang trabaho. Matapos nga nang nangyaring yon,
Simula nga nang mangyari yung bagay na yon, nag-iba yung pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Hindi naman na pinagtuunan ng pansin ng asawa ko itong si Makoy dahil nga sa kanyang galit. Hanggang isang pagkakataon noon, nakita niya yung lalaki na panayong tingin sa kanya habang napapangisi pa. Nakaramdam ng galit yung asawa ko noon, ngunit pinipigilan lamang po nito. Nadagdagan pa yung kanyang galit noon sa lalaking yon nang kausapin nga siya nito at binantaan. Ayon pa nga kay Mister, parang sinapian daw yung lalaking yon. Ihanda mo yung sarili mo, Dindo. May kapalit lahat ng ginawa mo sa akin ng gabing yon. Sabi pa raw nito. Akmang susuntukin na sana siya ng aking asawa nang makaramdam ng kakaibang takot si Mister dahil sa pamamaraan ng pagtitig sa kanya ni Makoy. Mabalasik daw yon at tila seryoso na may gagawing hindi magandang bagay. Naisip nga ako ng aking asawa kaya hindi niya nga niya naituloy pa na suntukin yung lalaking yon. Dahil nga sa sinabi ni Makoy sa asawa ko, malimit na akong pinaalalahanan ng aking mister tungkol sa nasabing lalaki. Hindi ko na rin nailihim pa yung tungkol sa mga nakita ko kay Makoy ng gabing yon. Kaya sinabi ko na nga po yung lahat sa asawa ko. May kakaiba na sa lalaking yon. Kaya mag-ingat ka lagi kapag wala ako rito sa bahay. Baka kasi puntahan ka niya rito nang hindi ko alam. Sabi pa ng asawa ko na tinanguan ko na lamang bilang tugon. Nagdoble ingat nga kami noon ng aking asawa. Ngunit kahit anong ingat namin noon, hindi namin nakalaing sa ibang pamamaraan pala gagawin ng lalaki. Yung balak nitong pagpunta sa bahay naming mag-asawa. Isang gabi habang naghahapunan kaming mag-asawa, nakarinig kami ng pagsitsit ng mga sandaling yon. Noong unay hindi ito pinansin ng aking mister. Ngunit nang maging magkakasunod na nga yung pagsitsit na yon, ay nakaramdam na po ito ng inis. Kaya bigla siyang napamura. Nagtaka naman ako dahil sa ginawa niyang iyon. Dahilan para mapatanong ako kung ano nga ba yung kanyang problema. Sinabi naman ito sa akin yung kanyang naririnig na pagsitsit, kaya nangunot nga yung aking noo. Wala naman akong naririnig ah. Wika ko pa nga noon. Napailing na lang din po ito at napasabi na baka guni-guni lamang daw niya yung bagay na yon. Kaya ipinagpatuloy na lang namin yung aming pagkain. Makalipas pa nga yung ilang sandali, may narinig ulit siyang pagsitsit. Meron po ulit siyang narinig. At sa pagkakataong yon, narinig ko na rin po yung kanyang tinutukoy. Huwag mo na lamang pansinin. Wika pa ng aking asawa sa akin noon. Natinanguan ko naman. Nagulat na lang po kami noon na yung tunog na aming naririnig ay biglang napalitan ng mahinang paghuni na talagang kakaiba. Yun bang tipo na parang huni ng aswang? Gawa po noon na bahala yung aking asawa. Tinignan naman niya yung labas ng bahay namin. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Hanggang sa papasok na nga sana ulit siya sa loob nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Pamilyar po yung boses na iyon, kaya labis na ipinagtaka ng aking asawa. Kung ano nga ba yung ginagawa ng taong yon kung sakaling tama nga siya ng hinala. Dahil parang boses daw po yun ni Makoy. Muli siyang nakarinig na tinatawag yung kanyang pangalan. Kaya hinahanap ng aking asawa kung saan nga ba nagmumula yung pagtawag na iyon. Inilibot ng aking asawa ang kanyang tingin sa paligid. Hanggang meron nga siyang napansin na nakatayo sa unahan sa madilim na parte ng daan.
Hindi na nga nagdalawang isip pa yung asawa ko noon na maglakad patungo sa parting yon. Habang papalapit nga siya, naninindig ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Ngunit kahit na ganon, ipinagpatuloy pa rin po niya ang paglapit sa taong naroroon. Nasa ilang dipa na lang yung layo niya sa taong nagtatago roon, at ganon na lamang yung takot ng asawa ko noon nang maglakad din papalapit sa kanya yung taong yon. Noong maaninag niya nga kung sino yon. Nainis daw siya at labis na nagtaka kung ano nga bang ginagawa nitong si Makoy sa aming baryo ng mga oras na iyon. Tama po kayo nang narinig. Si Makoy nga po yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong pa raw noon ng aking asawa. Hindi naman tumugon itong si Makoy. At lumapit lang ito sa kanya. Noong nasa harapan na nga niya ito, biglang napangisi yung lalaki. Bawal ba ako rito? Tanong pa nga ni Makoy sa asawa ko. Lalo namang nainis yung mister ko dahil sa pamamaraan ng pagtitig at pagsagot ni Makoy sa kanya. Nakaamoy kasi ako dito ng masarap na pagkain. Noon ko pa gustong tikman nung natulog ako rito sa bahay ninyo. Wika pangaraw ng lalaki. Napakunot noo yung aking asawa dahil nga sa kanyang narinig. Napangisi na lamang daw si Makoy noon noong makita niya yung reaksyon ng aking asawa. Napasinghap sa hangin noon si Makoy at walang ano-ano ay napapahid sa kanyang bibig dahil nagsimula na po itong maglaway. Kinutuban ng hindi maganda yung asawa ko noon, kaya dali-dali siyang bumalik sa aming bahay. Sa mga oras din na yon, narinig na lang niyang tila umaangil na si Makoy na parang isang aso. Nilingon pa niya yung lalaki, ngunit ikinagimbal niya ang kanyang nakita. Nagsisimula na kasing magiba yung anyo ng lalaki. Unti-unting lumalabas yung mga pangil nito at humahaba yung kanyang mga kuko. Maging yung balat nito ay nagiging maitim at mabalahibo, bukod pa sa parang andulas po ng kanyang balat. Lakad takbo yung ginawa ng asawa ko noon, lalo na at nang makita ko nitong binuksan ko nga po yung pintuan ng aming bahay upang sana itawagin siya. Laking pagtataka ko rin noon kung bakit parang may kung ano siyang kinakatakutan. Ngunit nang makita ko nga yung nilalang na humahabol sa kanya, ay naisip kong may hindi magandang nangyayari. Nang makapasok na nga yung asawa ko sa aming bahay, dali-dali niya itong isinara. At dali-dali rin siyang kumuha ng itak sa aming kusina. Nang makabalik na nga siya sa may sala, ay napatanong ako rito. Ano bang nangyayari? Anong nilalang yung nasa labas? Tanong ko pa nga po rito. Asbang yon. Papatayin ko yung walang yang yan. Humanda siya. Galit pa na sabi ng aking asawa. Noon din ay sinabi niya sa akin kung sino nga ba yung nilalang na iyon, na ikinagulat ko naman. Hindi na rin ako nakapagpigil at naikuwento ko sa aking asawa ang mga nakita ko kay Makoy ng gabing yon. Napamura po yung asawa ko noon dahil doon. Ayon pa nga rito, marahil ay ganun daw yung reaksyon ni Makoy dahil aswang pala ito at mabango sa kanyang pangamoy yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Pinagsabihan ako ng aking asawa na manatili sa loob ng bahay at lalabas lamang daw siya upang harapin yung aswang na iyon. Pagkalabas nga po nito, sumilip ako sa bintana upang makita yung nangyayari doon. At nang makalabas na nga po yung mister ko, sigaw po ito ng sigaw. Makoy! Harapin mo ako! Walang hiya ka, Makoy!
Sigaw pa nga ng asawa ko noon na talagang pinangalanan na po nito. Walang ano-ano po noon. Nakarinig kami ng hagikik. At sa isang kisap mata lamang ay nasa harapan na ng aking asawa yung aswang na yon. Nakangisi po ito habang nagpapalipat-lipat yung kanyang tingin kay Dindo at sa akin. Habang tinitignan din po ako na nakasilip sa bintana. Natakot naman ako noon lalo na nang akma itong susugod. Ngunit bago pa man niya magawa yon, napigilan siya ng aking asawa. Tinaga ng aking mister sa likuran yung aswang na yon. Napahiyaw po ito dahil sa sakit at hindi na nga rin nag-aksaya pa ng panahon yung aking asawa. Kahit nanlalaban po yung aswang, muli po niya itong tinaga at natamaan po yon sa may bandang dibdib. Tanging paghiyaw lamang po yung nagagawa ng nilalang noon. Dahil sa galit ng aking asawa, sinubukan pa po sana niyang tagain ulit yung aswang na yon sa may bandang leeg. Pero bigla po itong nagsalita at nagmakaawa sa kanya. "Paring Dindo, wag mo akong patayin. Pangako hindi na ako magpapakita pa sa inyo." Pagmamakaawa pa nga po nito. Napailing naman yung aking asawa ng mga panahong yon. Sinigawan po niya si Makoy at sinabihang hindi na siya dapat pa mabuhay. Umakma naman noon na lalaban pa yung aswang. Ngunit bago pa man po siya makagalaw, tinaga nga po siya sa leeg ni Dindo. At kitang-kita ko po mismo na sumirit lamang yung dugo ng aswang na yon sa kanyang leeg. Nabigla niya nga po yung hinawakan. Marahil ay nakaramdam ng takot yung aswang na yon na baka matuluyan nga po siya ng panahong yon. Lalo at parang nagdalawang isip pa rin po yung asawa ko na hindi po niya buong lakas na tinaga yung leeg ng aswang. Na parang nagamit pa po nito yung kanyang natitirang lakas at nakatakbo pa nga po yung aswang na yon. Doon na nga rin po ako nagmadaling sumigaw na wag na siyang sundan pa ni Dindo. Gayon pa man, kinabukasan ay nabalitaan po namin na patay na raw si Makoy. Tinaga raw sa kanyang leeg. Nadatna na lang daw sa kanyang bahay na wala ng buhay. At wala pang kahit anong saplot. Alam na po namin noon. Pero syempre nanahimik lang po kami, lalo at wala namang maniniwala. Siyempre po kumalat po yung iba't ibang bersyon ng kwento kung paano nga ba ito namatay. Pero hindi nila alam na isa nga itong aswang at nakaharap siya ng asawa ko ng gabing yon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout nga po pala sa mga taong ito. Kay Mian Jobson, Liz Liman, Jillian Martobalde, Christine May Mendez, kay Pau Soliera, Emmanuel Tatlonghari, Arlene Besa, Mila T, kay James Ransclyde, kay Mercy Celoso, kay Hayrin Led, Sonia S, kay Judith, kay Jason Janson, Maria Cristina Valdivit, kay Gemma Ulido, kay Romeo Kalimutan, Sperdrill Chrome, Neri Uy, Jacqueline Sevilla, Jennifer Kitchon, kay Gama Ribno, kay Mera Asilar, kay Robelin Alba, Paul Villanueva, Robelin Bariga, Freddy Alicando, kay Danreb Donasco, Linda Vergara, Levi Blancaflor, Hazel Gumban, Lucille Demes, kay Changmi Park, Hazel Fiesta, Christian Mejia, April Joy Palek, Rhapsody Porlage, kay Celso Roja, Neza Alemania, Marilo Balatero, Clarice Padernal, Armel Sawadhaan, Chris Henry Berbagal, Nikki Jam Jam, Mary Angel, kay Iram, Raymond Aligora, Cristaling, Edmund Vargas, Moises Sumbilio, Jenny Maluwig, Maribel Domingo, Glenn Carlos Rosendi, Melchor Cuna, kay Raison Yao, Harold Alipala, Maymay Mission, Ian Gregorio, John Riniel Sacate, Ada Romualdo, Joseph Arpan TV,
Mark Ian Nalam, Vincent Colobong, Julius Miguel, Aldog Zilong, Romnick de la Cruz, Remy Cailao, Karina Lover, Emelda Reyes, Chepantilla, Judith Barion, Johnny V. Rico, Marvin Azunan, kay Marbs TV Macabobo, RD De Asis, Eloise Hope, Rafi Custudio, Adrian Islost, Jolas Galvero, Mr. Cools, BJ Imos, Rosemary Montuerto, Rexy Ann, kay Angie, kay Janet Garcia, kay Lady Warrior, JM Makawili, Lynette Reparado, Velmaral Cubilla at kay Angelo Panes. Shoutout po at maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Loreng. Nais ko lang na magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa malayong pinsan ng aking mister na tawagin na lang natin sa pangalang Carlos. Nangyari ito noong 1997 sa isang bayan sa Palawan. Nang mga panahong yon, kakapanganak ko pa lamang sa panganay na anak namin na aking asawang si Jose. Simple at tahimik lamang yung buhay naming mag-asawa sa probinsya. May bukirin na minana mula sa kanyang namayapang mga magulang, yung aking asawa, na siyang pinagkukunan namin ng hanap buhay. Marami kasing mga tanim na mga gulay sa bukirin na siyang ipinagbebenta namin ng aking asawa doon sa bayan. Isang pagkakataon nga po noon, nagpaalam yung aking mister na maihatid siyang mga gulay doon sa bayan upang ipagbili sa mga tindera roon. Nang makalis na nga sa aming bahay yung aking asawa, ginawa ko naman yung mga gawaing bahay dahil mahimbing nang natutulog noon yung 3 buwan naming sanggol. Inabala ko yung sarili ko sa mga gawaing bahay na kaya kong gawin ng araw na iyon. Makalipas nga yung ilang oras na hindi ko namamalayan, biglang dumating yung aking asawa sa aming bahay. Nagtaka pa ako noon dahil kahit hindi pa man ito nakakapasok ng bahay namin, dinig kong tila may kausap ito. Nang makapasok na nga siya sa bahay, doon ko lang napag-alamang may kasama pala itong isang lalaki. Ipinakilala naman niya yung lalaking yon sa akin. Ayon pa nga sa kanya, ay tinawag niya yung Carlos, na malayong pinsan nga raw niya. Nagkita kasi kami nito sa bayan, kaya niyaya ko na rin dito. Ilang taon na rin naman kasi nung huli kong makita itong si Carlos eh. Wika pa nga noon ng asawa ko. Napatango na lang ako sa aking asawa nang sabihin niya yon. Walang ano-ano naman noon, biglang umiyak yung aming anak. Kaya kaagad akong lumapit roon upang kargahin ito. Pangiti-ngiti pang ipinakilala ng aking asawa yung anak namin sa pinsan nito. Pansin ko naman noong nakatingin lamang yung lalaki sa bata at bahagyang napapangiti. Magkakasunod pa itong napalunok at kitang-kita sa kanyang mga mata na gusto nitong hawakan yung bata. Kinuha naman ng aking asawa yung aming anak at siya na nga yung humeli rito. Gusto mo bang kargahin? Tanong pa ng asawa ko noon sa pinsan nito. Nagulat pa nga si Carlos dahil doon. Ngunit makailang ulit po itong napailing. Wag na, at baka umiyak pa yung bata sa akin. Tugon pa nga po nito. Hindi na lamang siya pinilit ng aking asawa at ipinagpatuloy na lamang yung paghele doon sa bata. Inasikaso ko na lang muna yung makakain nila ng mga oras na iyon. At pagkatapos kong asikasuhin yung lahat, binalikan ko na nga yung aking asawa at si Carlos, na noon ay nag-uusap sa may sala. Napatingin pa ako noon sa lalaki dahil tila hindi nito maialis yung tingin sa bata. Panay rin yung pahid nito sa kanyang bibig. Kaya ipinagtaka ko yon. Kaya napaisip pa nga ako noon kung bakit ito nagpapahid ng kanyang laway at kung bakit siya maglalaway ng walang dahilan.
Subalit kahit na ganoon ay hindi ko na lamang yun pinagtuunan pa ng pansin at kinuha ko na lamang yung aming anak sa aking asawa at ako na ngayong nagbantay rito. Matapos mag-usap ng aking asawa at ni Carlos, ako naman yung kanilang kinausap. Noon din ay napag-alaman kong ang pinag-uusapan pala nila ay ang pansamantalang pagtira ni Carlos sa aming bahay. Hindi na nga ako nakatanggi pa nang sabihin yun sa akin ng aking asawa. At ayon pa nga sa kanya, mas maigi pa nga raw yun para meron kaming makakatulong sa pag-aasikaso ng aming bukirin. Sa kadahilanang yon, napaisip na rin ako at napapayag nga nito. Simula nga ng araw na yon, sa bahay na namin nanirahan si Carlos. Naging katuwa nga siya ng aking asawa sa aming bukirin at sa paghahatid ng mga gulay doon sa bayan. Noong una, maayos naman yung lahat at wala namang kakaiba kay Carlos. Yun nga lang, malimit ko talaga siyang nakikitang nagpapahid ng bibig nito habang nakatitig sa aming sanggol. Ngunit kahit na ganon siya, hindi ko siya pinag-isipan ng masama. Hindi ko na lang din sinabi sa aking asawa yung tungkol sa bagay na iyon. Hanggang sa isang hapon noon, nagpaalam ng tutungo sa bukirin yung aking asawa kasama itong si Carlos. Ako naman noon ay abala na rin sa kusina upang ipaghanda yung aming magiging hapunan. Maimbing na natutulog ng mga oras na iyon yung aming anak sa aming kwarto. Kaya sinarado ko na lamang yung aming pintuan. Kampante naman akong hindi yun malalaglag yung pinagawan talaga namin yun ng kanyang sariling kuna. Habang abala sa kusina, nakarinig ako na tila bumukas nga yung pinto ng aming bahay. Ngunit kahit na ganon ay hindi ko na muna yun pinansin. Naisip ko na baka may naiwan lamang yung aking asawa, kaya bumalik ito. At ipinagpatuloy ko na lamang yung aking ginagawa hanggang sa nawala na nga rin sa isip ko yung tungkol sa bagay na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may narinig akong ingay sa aming kwarto. Napaisip ako kung sino o ano yung may gawa ng ingay roon. Kaya nagpasya nga akong tignan yon. Habang papalapit ako sa kwarto namin kung nasaan nga yung bata, nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa hindi ko malamang kadahilanan. Nang medyo malapit na ako, nakarinig ako ng paghangos roon. Yung tipong napagod sa pagtakbo at tila hinahabol na lamang yung kanyang paghinga. Binalot ng takot yung aking sistema sa isipin na baka pinasok nga yung aming anak. Kaya kumuha ako ng pwede kong ihampas sa kung sino man ang makita ko doon sa loob. Nang may hawak na nga ako, walang pagdadalawang isip kong itinulak yung noon ay bahagyang bukas na pinto ng aming kwarto. At ganoon na lamang yung panginginig ko nang maabutan ko si Carlos na nasa tapat ng kuna ng aking anak. Labis na galit yung nararamdaman ko nang makita ko siyang inaamoy-amoy at dinidilaan yung kamay ng aking anak. Ibang-iba po yung mukha nito ng mga sandaling yon. Para siyang nagtitimpi sa pagnanais na mahawakan yung bata. Ibang nasa isip ko ng mga oras na iyon. Kaya hinampas ko na nga siya ng hinampas ng hawak kong walis tambo. Napaaray na lang po ito at walang sawang humihingi ng pasensya dahil sa nakita ko. Pinalayas ko naman po ito habang sinisigawan ng mga oras na iyon. Nang makalabas na nga siya, hinarga ko agad yung bata na naiiyak na dahil sa malakas kong pagsigaw. Sakto namang dumating noon yung aking asawa. Kaya patakbo nga itong tumungo sa aming kwarto. Napaiyak na lang ako habang kwento ko sa kanya yung ginawa ni Carlos.
Napamura na lang yung aking asawa dahil sa galit sa kanyang sariling pinsan. Pasalamat lang yung tarantadong yon at hindi ko siya naabutan rito. Kung hindi, papatayin ko siya dahil sa ginawa niya sa bata. Wika pa nga noon ng aking asawa. Inakala kasi nitong merong mahalagang pinuntahan yung lalaki. Dahil nagpaalam nga yung pinsan niyang ito na hindi na muna sasama sa kanya sa bukirin. Kaya hinayaan naman daw niya ito. Hindi naman namin nakalain na yun pala yung kanyang gagawin. Naisip pa nga namin na baka nais niyang pagsamantalahan yung sanggol. Ngunit nagbago agad yung aming opinyon nang may makita kaming sugat sa kamay ng bata. Bakit may kagat yung bata sa kanyang kamay? At bakit ito namamaga na parang sinipsip yung kanyang dugo? Tanong pa nga ng asawa ko nang makita niya yung sugat ng aming anak. Nagkibit balikat naman ako dahil hindi ko rin alam kung saan nga ba niya yon nakuha. Muling napamura yung aking asawa dahil doon. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dahil hindi ko naman nakitang kinagat ni Carlos yung kamay ng aming sanggol. At sinabi ko naman sa asawa ko na hindi naman din umiiyak yung bata, na parang malabo ngang kinagat siya ni Carlos. Humanda sa akin yung tarantadong yon. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa sa ating anak. Paulit-ulit pang winiwika noon ng aking asawa. Dahil sa nangyaring yon, hindi na nga nakabalik sa bahay namin ng araw na iyon si Carlos. Kinagabihan naman po noon, iyak nang iyak yung aming anak at hindi namin alam kung paano ito patatahanin. Ayaw nitong dumedi sa akin at kahit na hiniheli ko na ito, ayaw pa rin niyang tumigil sa kanyang pag-iyak. Naisip naming mag-asawa na baka masakit lamang yung sugat sa kanyang kamay. Kaya sinusubukang gamutin yon ng aking asawa. Siya na rin po yung kumarga rito upang ihele at patahanin. Kahit papaano ay nahinto naman sa kanyang pag-iyak yung aming anak. Ngunit nasa ganon kaming sitwasyon nang may marinig kaming pagkatok sa pinto. Nagkatitigan kaming mag-asawa dahil pareho naming naisip na marahil ay si Carlos na nga ayon. Napamura kaagad yung aking asawa at dahil doon, sinabi pang ang kapal nga ng mukha ng lalaki dahil bumalik pa talaga ito sa bahay. Binigay sa akin ng aking asawa yung aming anak at saka nga ito nagbukas ng pinto. Nakuyom pa nga yung kanyang kamay ng mga sandaling yon. At mahahalata ko talagang galit yung asawa ko noon sa kanyang pinsan. Nang buksan nga nito yung pinto, ganoon na lamang yung gulat nito dahil wala namang tao roon. Huwag ka nang magtago pa, Carlos. Hindi kita patatawarin dahil sa ginawa mo sa aking anak. Sigaw pa nga noon ng aking asawa. Inakala ng aking asawa na pinaglalaruan lamang siya ng kanyang pinsan ng mga sandaling yon. Ngunit ganoon na lamang yung takot ng aking asawa nang sa hindi inaasahan ay may kung anong nilalang ang lumundag. Ilang di pa lamang yung layo sa kanya. Nakita kong halos hindi na nga rin siya makagalaw ng ilang sandali dahil sa pagkabigla. Hawakan mo ng mabuti yung bata. Mukhang hindi si Carlos yung bisita natin ngayon. Sigaw pa nga noon ng aking asawa. Hindi ko naman nakikita yung kung ano mang kanyang nakikita doon sa may labas. Ngunit nakaramdam ako ng takot, base na rin sa reaksyon ng mukha nito. Sinunod ko na lamang yung sabi ng aking asawa noon. Dahan-dahan pa siyang napatras at nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay mabilis nga po nitong sinara yung pinto. Nagulat na lang ako nang may kumalabog sa pinto na animoy binangga ito
ng kung anumang nilalang sa may labas ng bahay. Hindi na rin po ito naulit pagkatapos nun. Ngunit nahintakutan kami ng aking asawa nang may magkakasunod na paghuni ng aswang na aming naririnig sa paligid. Dinig kong napamura yung aking asawa at sinabi pa nitong mas mabuti na nga lang daw na si Carlos sana yung bisita at nang makaganti siya. Walang ano-ano po noon. Napatingin yung mister ko sa akin nang marinig niya yung boses ni Carlos sa may labas ng bahay. Tumatawag po ito sa amin kaya biglang nakaramdam ng galit yung aking asawa. Hindi ko na nga po ito napigilan pa nang magtungo ito sa aming kusina upang kumuha ng itak. Lumabas siya at hindi na naisip ang aswang sa paligid. Dahil ayon sa kanya ay mas mahalagang may paghiganti niya yung aming anak kay Carlos. Subalit nang makalabas na nga yung aking asawa, bumungad sa kanya ang aswang na noon ay parang nanggagaya pa raw ng boses. Hindi na nga niya nagawa pang umatras pa lalo at nakangising nakaharap sa kanya yung nilalang. Napatawa pa ito ng mahina na animoy masaya sa kanyang ginawang panlilinlang. Walang ano-ano, kaliwat kanang pinihit ng aswang ang kanyang ulo na tila naghahandang sugurin yung aking asawa. Inihanda naman ni Mister yung kanyang sarili at sa isang kisap lamang ng mata niya, sinugod nga siya ng nilalang. Hindi ko alam kung paanong nakaiwas yung aking asawa sa pag-atake nito. Ngunit gano'n na lamang yung pagpapasalamat ko nang makaiwas siya at siya pa nga yung nakasugat doon sa nilalang na yon matapos niyang tagain yon sa likuran. Napapahiyaw na lang yung aswang na yon, kaya hindi na nga inaksaya pa ng aking asawa yung pagkakataon na magawang tagain yung aswang na yon. At nagawa nga yun ng asawa ko. Napaluhod noon yung nilalang dahil sa kanyang sugat na dulot ng ilang beses na pagtaga sa kanya. Ibinunto ng aking asawa yung kanyang galit doon sa nilalang na yon at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makatakas o makaganti man lamang sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagtaga doon sa nilalang na yon hanggang sa nanghina na nga rin po ito. Walang ano-ano, nagulat siyang biglang sumigaw yung nilalang at nakiusap sa kanya. Boses ni Carlos yung naririnig naming nagmamakaawa noon. Kaya nagulat nga yung aking asawa at paunti-unti ring nagbabago yung anyo ng aswang noon hanggang sa tuluyan nga po itong naging tao. Carlos, sambit pa nga ng aking mister sa pangalan ng kanyang pinsan. Hindi ito makapaniwala na si Carlos ang nasa harapan nito ng mga oras na iyon. Nakiusap sa kanya ang lalaki. Ngunit bago pa man makasagot yung aking asawa, nagsalita na nga rin po itong si Carlos. Hinang-hinaman ito ngunit nagawa pa po nitong humingi ng pasensya dahil daw sa kanyang nagawa sa aming anak. Ayon pa sa kanya, wala siyang balak na samantalahan ito dahil gusto lamang daw niya natikman sana yung bata. Dahil nauuhaw na raw po ito sa laman. Mabuti na nga lang daw at napigilan pa nga niya ang kanyang sarili. At dumating nga rin ako. Kaya tanging bahagyang pagkagat lamang yung kanyang nagawa sa bata. Wala nang nagawa noon yung aking asawa kung hindi yung hayaan yung pinsan nitong makatakas doon. Isa pa ay nangako itong hindi na muling magpapakita. Tinulungan pa siya ni Mister na makatayo hanggang sa ito na nga mismo yung naglakad palayo. Tinanaw lang po namin yung lalaki hanggang sa mawala na po ito sa dilim. Ayon pa sa kanya, hindi man niya alam kung paanong naging aswang yung pinsan niyang iyon. Ngunit mas mahalaga raw na hindi na ito manggambala pa sa buhay ng iba, lalo na sa buhay namin, matapos nang nangyari ng gabing yon.
Dito ko na nga rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat.